Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, October 22, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago natin simulan, please don't forget po muna to like and subscribe and then pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update po natin, meron po tayong low pressure area na minomonitor at nagbabanta na po itong pumasok sa loob ng ating par. Inaasahan na ngayong araw din ay mataas yung tsansa na nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa huling update po, meron itong lokasyon na 435 kilometers north-northeast of Bayat, Batanes. At paglipas ng ilang oras, mas lalapit pa po yan. So ito hong low pressure area o LPA ay nasa medium chance po na maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Kapag ka ito po yung naging bagyo, tatawagin po itong bagyong Salome sa ating bansa. Ito yung naging panibago o kasunod po ng bagyong Ramil. Pero bago natin yan alamin ulit yung ibang detalye sa banta ng LPA, tignan muna natin yung weather system na nakakaapekto ho sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Meron ho tayong apat na weather system ngayon na nakakaapekto sa ating bansa. Meron ho tayong northeasterly wind flow, meron po tayong easterlies, meron tayong tinatawag na ITCC, at meron tayong mga localized thunderstorms. So dito muna tayo. Sa forecast weather condition natin sa area po ng Negros Island region, sa may Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sacsayhuaman, BAR, at Davao region, patuloy po na mga karanas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dahil po yan sa tinatawag natin na ITCC o Intertropical Convergence Zone. Ang ibig po sabihin yan sa lubungan ng mainit at malamig na hangin sa northern at southern hemisphere. So yung impact ng salubungan ng hangin na yon ay nagpo-produce po ng mga pag-uulan o sama ng panahon o yung maulap na kalangitan. Pero yung mga lugar na binanggit ko, may tsansa pa rin naman na maging okay ang panahon, pero mas lamang yung magiging maulap ngayong araw po ng Miyerkules. Dito naman po sa area ng Bicol region, sa may Eastern Visayas po, sa may Caraga, sa may Aurora at Quezon, patuloy po makakaranas yung mga lugar na yan ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. So yung easterlies hindi pa natatapos, no? Bago pa man pumasok yung bagyong Ramil noong nakaraang linggo, ay may easterlies na. Sa ngayon, muling bumalik ang easterlies at mas malakas yung epekto nito. Ang easterlies po ay yung malinsangan or mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. So yung mga lugar na yan, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon, ay possible po ang mga isolated rain showers at thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. So dito naman tayo sa may bandang extreme northern Luzon, sa area ho ng Batanes ay patuloy din maapektuhan ang tinatawag natin na northeasterly wind flow o yung mahinang amihan. So posible ang mga isolated rains and thunderstorms sa mga lugar na yan at syempre maulap na kalangitan. So mag-ingat sa posibleng banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Dito naman po sa Metro Manila, ilang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi ko nabanggit sa Visayas, Luzon at sa Mindanao, ay patuloy din maaapektuhan ang tinatawag natin ng mga localized thunderstorms na posibleng umabot kapag malakas ang pag-uulan sa severe thunderstorms. Yung severe thunderstorms, matindi ho yan. Kaya ho niya magpabaha. Alam nyo yung dami ng ulan, no? Yung katumbas ng severe thunderstorm, 5 araw ng pag-ulan. Yung normal na ulan, 5 araw katumbas ng isang oras lamang na malalakas sa pag-ulan kapag severe thunderstorm. At yun po ang delikado. So ngayon, yung nagtatanong sa atin kung magiging malakas ba or magiging bagyo, kailan magiging bagyo, itong low pressure area. Sa ngayon ho, dahil nasa category ho siya, tinatawag natin na medium chance na maging isang ganap na tropical depression. Kapag ka ito po nasa category na ng red signal o tinatawag natin na high chance na maging isang ganap na bagyo, anumang oras
ay magiging mahinang bagyo ito o tropical depression. Kalalabas lang nung bagyong Ramil, meron na naman ho, no? Panibagong stress na naman at pag-aalala sa atin, pero mas maganda ho na meron tayong balita ngayon para ho napapaalalahanan ko kayo at nagiging handa yung sarili natin sa posibleng banta po ng mga bagyo. Pero wag ho kayong mag-alala dahil inaasahan naman kapag naging bagyo yan, last na yan ngayong Oktubre. Pagdating po ng November, dyan na mararamdaman yung impact ng amihan o yung northeast monsoon. At kapag malakas na yung amihan natin ay mababawasan na yung epekto ng mga bagyo na mabubuo. Sa November at December, 1 hanggang 2 na lamang na bagyo ang inaasahan, ayon na rin yan sa tinatawag natin na advanced weather system. So sa ngayon, yan muna ang pinaka-short update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.